Sa isang matandang kainan sa Quezon City, isang tanyag na paresan ang laging dinudumog dahil sa lasang hindi nagbago sa loob ng ilang dekada. Ngunit sa likod ng nakakaakit na amoy ng sabaw, nakatago ang isang madilim na lihim. Ang pares na ito ay hindi gawa sa karne ng baka, kundi karne ng tao. Kung ang lasang ito ay matagal nang tinatangkilik, ilang biktima na kaya ang naging sangkap nito? Laging may paraan ang Quezon City para maging komportable ang sinuman. Sa bawat sulok nito, ang amoy ng mga tradisyonal na lutuin ay humahalo sa ingay ng palengke, mga jeepney na dumadaan, at ang mainit na pagbati ng mga tao. Sa dinami-dami ng mga sikat na kainan, may isang pangalang nakatatak na sa pandinig ng mga residente, ang paresan ni Mang Carding. Nakatayo ang simpleng kainan sa gilid ng pangunahing kalsada malapit sa Commonwealth Market. Hindi ito marangyang gusali, kundi mga mahabang mesa lang na may upuang kahoy na ilang taon na ring ginagamit. Madalas lumangit-ngit ang yero sa bubong tuwing umiihip ang hangin sa hapon, at tuklap na ang pintura ng mga pader. Pero tuwing papasok ang mga tao, naglalaho ang lahat ng kapintasang iyon. Ang amoy ng malinamnam na sabaw na umuusok mula sa malaking kaldero ay tila lumululon sa ingay sa labas, at nag-iiwan ng iisang bagay, ang gutom na kailangang mapawi agad. Gaya ng nakasanayan, siksikan ang kainan nung araw na iyon. Mga nanay na may kasamang anak, mga empleyadong pauwi galing trabaho, hanggang sa mga estudyanteng naghahanap ng murang kainan pero nakakabusog. Siksikan silang nakaupo, humihigop ng mainit na sabaw, kumakagat sa malambot na karne, at mumingiti ng may kasiyahan. Sa likod ng kaha, isang lalaking nasa middle age na maputi na ang buhok at laging nakangiti ang matyagang nagsisilbi sa lahat. Siya si Mang Carding, ang may-ari at punong kusinero ng paresan na mahigit 30 taon nang nakatayo. Isang order pa ng halo, nay, magiliw niyang sabi habang nagbubuhat ng malaking mangkok at nagsasali ng mainit na sabaw na napakabango. Salamat, Mang Carding. Walang pagbabago sa lasa, sagot ng suki niyang nakangiti. Tumango lang si Mang Carding, nagniningning ang mga mata. Hindi lang basta hanap buhay ang kainang ito, kundi pamana ng buhay niya. Nagsimula siya sa maliit na kariton sa gilid ng kalsada, hanggang sa lumago at naging simpleng kainan na tanyag na ngayon. Araw-araw ay laging mahaba ang pila. May mga dumadayo pagaling sa ibang lungsod para lang matikman ang pares niya. Sa isang sulok ng kainan, nakaupo ang isang binatang nakasalamin na abala sa pagsusulat sa maliit niyang notebook. Siya si Rico, isang batang journalist mula sa isang lokal na dyaryo. Nasa early 30 pa lang siya. Simple manamit at laging puno ng kuryosidad. Naatasan siyang magsulat ng feature article tungkol sa mga sikat na kainan sa Quezon City. Para sa kanya, trabaho lang ito nung una, pampuno sa lifestyle section. Pero may kakaiba nung hapong iyon. Ewan ko ba, nung tinikman ni Rico ang sinasabing pinakamasarap na pares sa lungsod, may kakaibang sensasyon sa dila niya. Napakalinamnam ng lasa. Malambot pero siksik ang karne, at ang init ng sabaw ay tumatagos hanggang sikmura. Pero may impresyon na mahirap ipaliwanag. Parang may lasang masyadong matapang para maging karne lang ng baka. Napakunot noo si Rico pero agad ding winaksi ang isipin. Pwede po ba kayong makausap saglit, tay? Lumapit si Rico pagkatapos kumain. Naman, iho. Para sa dyaryo ba? Hihe. Madalas nang may nag-interview dito. Salamat sa libreng promotion, sagot ni Mang Carding habang tumatawa. Binuksan ni Rico ang notebook niya. Ano pong sikreto niyo, tay? Ilang dekada na ang paresan niyo pero hindi nababawasan ang customer. Pinunasan ni Mang Carding ang pawis sa noo. Simple lang ang sikreto, consistency. Mula noon, hindi ko binago ang recipe. Naniniwala ako na kung tapat ka sa lasa, babalik at babalik ang tao. Mukhang normal ang sagot, masyadong normal. Tumango si Rico habang nakangiti, pero sa loob-loob niya ay may kakaibang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Tumingin siya sa maliit na kusina sa likod ng kainan, kung saan abala ang ilang empleyado sa paghahanda ng karne. Isa sa kanila si Aling Sol, isang ginang na mahigit 10 taon nang nagtatrabaho kay Mang Carding. Kilala si Aling Sol sa pagiging mabilis kumilos at pagiging tikom ang bibig pagdating sa trabaho sa kusina. Nang subukan ni Rico na sumilip ng matagal sa kusina, napatingin si Aling Sol sa kanya. Mabilis ang tingin pero malamig. Tila nagbibigay ng babala na huwag makialam masyado.
Ay, pasensya na, sir. Lumapit si Aling Sol dala ang tray ng mga basyong mangkok. Magulo pa sa kusina, hindi pa naliligpit. Kung kailangan niyo ng picture, mas maganda dito sa harap, di ba? Tumango lang si Rico ng magalang. Ah, sige po, Aling Sol, okay lang. Nagpatuloy ang kwentuhan ng magaan. Nagkwento si Mang Carding tungkol sa kabataan niya, ang hirap ng pagtatayo ng negosyo, at ang paniniwala niya na ang pares ay pagkaing nagbubuklod sa mga tao. Mukhang normal ang lahat, mainit, nakakaantig pa nga. Naramdaman ni Rico na sapat na ang materyales niya para sa artikulo. Pero nung paalis na siya, may isang maliit na bagay na nagpatigil sa kanya. Mula sa siwang ng pinto ng kusina na hindi ganap na nakasara, narinig ni Rico ang tunog ng bakal na tumatama sa kahoy. Malakas ang tunog, parang palakol na humahampas. Sinundan ito ng boses ni Aling Sol na sumigaw ng mahina, "Bilisan mo, baka may makakita." Natigilan si Rico. Lumingon siya, pero sarado na ng mahigpit ang pinto. Nagdalawang isip siya saglit. Namalikmata lang ba siya o talagang may kakaiba? Bago pa siya makapag-isip ng malalim, may tumapik sa balikat niya mula sa likuran. Nagulat si Rico, muntik nang mabitawan ang notebook. Sa harap niya nakatayo ang isang lalaking mukhang pagod, magulo ang buhok, at mapula ang mata. Ngumiti ng tipid ang lalaki, pero puno ng pag-aalala ang mukha. "Reporter ka ba?" Mahina ang boses niya. Tumango si Rico. "Sir." "Bakit po?" Yumuko ang lalaki at mabilis na isiniksik ang kapirasong papel sa kamay ni Rico. "Kung gusto mong malaman ang sikreto ng paresan na to, basahin mo to ng mabuti. Pero wag mong sasabihin kahit kanino na galing sa akin." Natulala si Rico sa pagkalito. Bago pa siya makapagtanong, mabilis nang naglakad palayo ang lalaki. Sinulyapan ni Rico ang papel sa kamay niya. Magulo ang sulat pero nababasa naman. "Huwag kang maniwala sa maamong ngiti. Hindi baka ang karning yan." Mabilis na naglakad si Rico palayo sa paresan ni Mang Carding nung hapong iyon. Ang hangin ng Quezon City na karaniwang nakaka-relax ay naging mabigat sa pakiramdam. Ang ingay ng mga sasakyan at sigaw ng mga vendor ay naghalo-halo, pero ang isip niya ay nakatuon lang sa papel na hawak niya sa bulsa ng jacket. Ang mga nakasulat doon ay paulit-ulit na umaalingaungaw. Hindi baka ang karning yan? Gusto sana niyang isipin na biro lang yun. Pero ang itsura ng lalaking nagbigay, ang mga matang puno ng takot tila nakataya ang buhay niya, ay nagkumbinsi sa kanya na maihigit pa sa simpleng biro. Huminto si Rico sa gilid ng kalsada, nagsindi ng yosi at binasa ulit ang papel. Magulo ang sulat, halatang nagmamadali at nanginginig ang kamay ng nagsulat. May mga mansa ng tinta na kumalat tila isinulat ng mabilisan. "Bakit sa akin pa ibinigay to?" bulong niya. Bilang journalist, sanay siya sa mga kakaibang impormasyon. Pero iba ang kasong ito. Ang paresan ni Mang Carding ay hindi lang basta kainan, isa itong institusyon sa lungsod. Ilang dekada na itong walang bahid ng masamang issue. Marami ring opisyal at sikat na tao ang kumakain doon. Kung totoo ngang may tinatago, ang pagbubunyag nito ay yayanig sa malalaking pangalan. Nung gabing iyon, hindi makatulog si Rico. Tinitigan niya ang laptop, binuksan ang notes tungkol sa paresan na akala niya ay simpleng feature article lang. Ngayon, naging simula ito ng investigasyon. Mabilis siyang nag-type, laging puno ang paresan. Iba ang lasa kumpara sa iba. Mukhang may tinatago ang mga staff sa kusina. Misteryosong sulat mula sa hindi kilalang lalaki. Isinara ni Rico ang laptop ng padabog. Kailangan kong mahanap ang lalaking iyon, bulong niya. Kinabukasan, bumalik si Rico sa paresan. Umupo siya sa malayo, nagpanggap na ordinaryong customer. Matalas ang mga mata niya sa pagmamasid sa bawat sulok. Pero lumipas ang ilang oras, hindi pa rin lumilitaw ang misteryosong lalaki. Tanging si Mang Carding lang ang busy sa pagsisilbi kasama si Aling Sol na paruot parito mula sa kusina. Nung pauwi na siya, may humawak sa balikat niya mula sa likuran. Agad na lumingon si Rico, tensyonado ang mukha. Ang lalaking hinahanap niya, mapula ang mata, magulo ang buhok, at balisa ang mukha. "Sumama ka sa akin. Huwag tayong mag-usap dito," mabilis na bulong nito. Nang walang pag-aalinlangan, sumunod si Rico sa lalaki tumawid ng kalsada, pumasok sa makipot na eskinita hanggang makarating sa isang lumang inuupahang bahay sa gilid ng lungsod.
Pagbukas ng pinto, tumunog ang lumang kahoy. Amoy kulob pagpasok ni Rico. Pinaupo siya ng lalaki. Ako si Benjo, mahina niyang sabi. Dati akong nagtatrabaho sa paresan ni Mang Carding. Sa kusina, tagagiling ng karne. Tinitigan siya ni Rico ng maigi. Bakit mo isinulat yun? Anong ibig mong sabihin? Hindi karne ng baka ang Perez? Bumuntong hininga ng malalim si Benjo. Nanginginig ang kamay habang nagsisindi ng yosi. Hindi ko na kayang manahimik, sir. Tumahimik ako noon dahil sa takot, pero lalo akong kinakain ng konsensya ko. May nakita akong hindi dapat sa kusinang iyon. Lumapit si Rico. Anong nakita mo? Matagal na tumitig si Benjo, nangingilid ang luha. Inutusan akong magbuhat ng mga sako ng karne mula sa sasakyang dumarating tuwing gabi. Akala ko karne ng baka nung una, pero nung napunit ang isa sa mga sako, nakita ko ang putol na kamay ng tao. Kumpleto pa ang mga daliri. Natahimik si Rico, nanindig ang balahibo, tumulo ang malamig na pawis sa sentido. Sinubukan niyang magpakatatag kahit kumakabog ang dibdib. Sigurado ka ba sa nakita mo? Tumango ng mariin si Benjo. Hinding-hindi ko makakalimutan. Kamay ng tao yun. At hindi lang isang beses, sir. Ilang beses kong nakita ang mga delivery na iyon. Pinoproseso nila iyon sa gabi bago magbukas ang paresan. Hindi ko kinaya. Umalis ako pero may nagbanta. Sabi nila kapag nagsalita ako, mawawala ako. Nanginginig ang boses ni Benjo pero tapat ang tingin ng mga mata. Mabilis na nagsulat si Rico sa notebook. Bawat detalye. Sino ang nagdadala ng karne? Si Mang Carding ba mismo? Tanong ni Rico ng maingat. Umiling si Benjo. Hindi. Laging may isang matangkad at payat na lalaki na may uban na ang buhok. Ang tawag sa kanya ay Dof Ramon. Sabi nila dati siyang nagtatrabaho sa ospital. Hindi ko alam ang detalye, pero siya ang laging may dalang mga sako. Tumatak sa isip ni Rico ang pangalan, Dof Ramon. Isang pangalang hindi pa niya naririnig pero nakakatakot pakinggan. Kumuha si Benjo ng brown envelope mula sa maliit na lasi sa sala. Ito, itinago ko bilang ebidensya. Mga litratong nakuha ko ng patago sa kusina. Huwag mong ipaalam kahit kanino na nasa sayo to. Binuksan ni Rico ang envelope. Nanlaki ang mga mata niya. Malabo ang mga litrato, kuha gamit ang lumang cellphone. Pero malinaw na makikita ang mga hiwa ng karne na hindi pangkaraniwan ang hugis. May parang braso na litaw ang mga ugat. Muntik nang masuka si Rico. Mabilis niyang isinara ang envelope. Naninikip ang dibdib. Diyos ko! Tinitigan siya ni Benjo nang may pag-asa. Hindi ako pwedeng magsumbong sa pulis. Siguradong hindi sila maniniwala o baka ako pa ang pag-initan. Kailangan ko ng taong katulad mo. Kaya ng journalist na ilabas ang kwentong to para malaman ng lahat. Hinawakan ng mahigpit ni Rico ang envelope. Alam niyang hindi na lang siya basta nagsusulat tungkol sa pagkain. Hawak niya ang sikretong pwedeng magpabago ng maraming bagay. Pero bago pa siya makasagot, may narinig na malakas na ingay mula sa labas. Parang mga yabag na tumatakbo at tunog ng gate na pilit binubuksan. Agad na tumayo si Benjo. Namutla. Nandyan na sila, nanginginig niyang bulong. Umalis ka na, Sir Rico. Itago mo ang ebidensya. Huwag mong hayaang mamatay ako ng walang saysay. Natigilan si Rico. Tinitigan niya si Benjo na tinutulak na siya papunta sa pinto sa likod. Kumakabog ang dibdib niya. Mula sa harap ng bahay, may kumatok ng malakas sa pinto. Tapos may sumigaw, Benjo, buksan mo to ngayon din. Mabigat ang mga hakbang ni Rico nang umalis siya sa bahay ni Benjo nung gabing iyon. Ang sigawan at kalampag sa pinto ay naririnig pa rin sa isip niya. Nakatakas siya sa likod, tumakbo sa masisikip na eskinita hanggang makasakay ng tricycle pa uwi sa tinutuluyan niya. Sa buong biyahe, mahigpit niyang hawak ang envelope na mailamang malalabong litrato na bigay ni Benjo. Sa madilim na kwarto, nakaupo si Rico habang hinahabol ang hininga. Basang-basa ng malamig na pawis ang liig niya. Binuksan niya ulit ang mga litrato kahit nasusuka, tuwing nakikita niya ang mga karne na mukhang braso ng tao, nanginginig ang katawan niya. Parang hindi totoo, parang bangungot.
Pero alam ni Rico na hindi niya pwedeng solohin to. Kung totoo nga ito, kailangang may otoridad na kumilos at kinabukasan alam na niya kung saan pupunta. Kinaumagahan, naglakas loob si Rico na pumunta sa Quezon City Police District. Maraming tao. Paruot pa rito ang mga unipormadong pulis. Ang iba busy sa desk. Ang iba labas-masok sa interrogation room. Naghintay si Rico hanggang sa tawagin para makausap si Police Colonel Amanda Reyes. Kilala si Col. Reyes bilang istrikto at hindi basta-basta naloloko. Nasa early 40 siya. Nakatali ang buhok na hanggang balikat at matalim ang tingin. Pagkaupo ni Rico sa harap niya, tinignan siya ng walang paligoy-ligoy. So ikaw si Rico Santos, journalist, tanong niya ng seryoso. Tumango si Rico. Opo, ma'am. May dala akong importanteng impormasyon. Pero nag-aalala ako na baka mapahamak ako kung magsasala ako. Humalukip-kip si Col. Reyes. Kung gusto mo lang magpasikat, wag mo nang sayangin ang oras ko. Pero kung seryoso yan, magsalita ka. Makikinig ako. Nanginginig ang kamay ni Rico nang ilapag ang brown envelope sa mesa. Ito ang mga litratong nakuha ko sa dating empleyado ng paresan ni Mang Carding. Sabi niya hindi baka ang gamit nila doon. Tinaas ni Col. Reyes ang kilay. Binuksan niya ang envelope at tinignang mabuti ang malalabong litrato. Kahit malabo, halatang hindi pangkaraniwan ang mga hiwa ng karne. May mga daliri, may hugis ng braso. Nagpigil ng hininga si Col. Reyes at tumingin kay Rico. Seryoso, mabigat na akusasyon to. Alam mo ang pwedeng mangyari kung kasinungalingan to. Mabigat ang boses niya. Alam ko po, ma'am. Pero sigurado akong totoo to. Nakausap ko mismo ang dating empleyado, si Benjo. Siya ang nagbigay sa akin nito at sa tingin ko nasa panganib ang buhay niya ngayon. Tumahimik sandali si Col. Reyes bago pinindot ang intercom sa mesa. Isang batang pulis ang pumasok at sumaludo. Dalhin mo ang team sa forensic lab D. Kailangan natin ng sample ng karne mula sa paresan ni Mang Carding. Huwag kayong magpapahalata. Gawin niyo ng palihim, utos niya. Tumango ang pulis at umalis agad. Tumingin ulit si Col. Reyes kay Rico. Huwag ka munang aalis. Delikado ang kasong to. Kung totoo ngang may milagro, maraming tao ang ayaw mabunyag ang katotohanan. Tumango si Rico. Kahit kumakabog ang dibdib, alam niyang ang tinatahak niya ay hindi na lang basta pagsusulat tungkol sa pagkain. Makalipas ang 2 araw, ipinatawag ulit ni Col. Reyes si Rico sa opisina niya. Mas seryoso ang mukha ni Col. Reyes ngayon. Isinara niya ng maigi ang pinto at naglagay ng pulang folder sa mesa. Lumabas na ang result ng lab, mahina niyang sabi. Napalunok si Rico. Ano po? Binuksan ni Col. Reyes ang folder, ipinakita ang resulta ng fit test. Ang karneng nakuha natin sa paresan ni Mang Carding ay positibong may ZI ng tao. 2 magkaibang sample. Yung isa, match sa record ng unidentified body sa City Hospital. Yung isa, hindi pa identified. Nagulat si Rico. Parang umikot ang mundo. Ang kwento ni Benjo ay hindi lang chismis, kundi nakakakilabot na katotohanan. So totoo nga, halos pabulong niyang sabi. Tumango si Col. Reyes, madilim ang mukha. Ang pinakasikat na paresan sa Quezon City ay posibleng matagal nang gumagamit ng karne ng tao sa recipe nila. Tinakpan ni Rico ang mukha gamit ang 2 kamay. Magulo ang isip. Paanong nangyaring libu-libong tao, kasama siya ang nakakain ng bagay na hindi nila maiisip? Tinitigan siya ni Col. Reyes ng matalim. Makinig kang mabuti, Rico. Hindi lang ito simpleng krimen. Kung totoo ngang may nagsusupply ng karne, pinag-uusapan natin ang isang underground network. Kailangan mong maging handa dahil simula ngayon, involved ka na. Hindi mananahimik ang mga taong iyan. Tumahimik sandali. Tanging tiktak ng orasan ang naririnig. Nagsalita si Rico. Ma'am, kung totoo to, sino ang nagsusupply ng karne? Si Mang Carding ba mismo? Umiling ng marahan si Col. Reyes. Hindi pa natin masigurado.
Pero sa record ng paresan, may isang supplier na kahina-hinala. Isang dating forensic doctor na si E. Ramon Cruz. Nagtrabaho siya dati sa City Hospital pero tinanggal dahil sa malpractice case ilang taon na ang nakakaraan. Simula noon nawala siya at ngayon lumitaw ulit ang pangalan niya. Tumusok sa pandinig ni Rico ang pangalan. Pareho ng sinabi ni Benjo, Doc Ramon. Nanlamig ang batok ni Rico. Kung totoo ngang may doktor na sangkot, hindi lang ito negosyo ng Perez. May mas madilim pa sa likod nito. Isinara ni Cole Reyes ang pulang folder. Bubuo ako ng special task force, pero kailangan ko ng witness. Ikaw Rico, ikaw ang unang nakatanggap ng report kay Benjo at kung totoong ang buhay pa siya, kailangan natin siyang mahanap. Siya lang ang makakapagpatibay sa kaso. Natahimik si Rico. Alam niya na ang hakbang na gagawin niya ay pwedeng magbago ng buhay niya habang buhay. Pero nung maalala niya ang takot sa mata ni Benjo at ang huling babala nito sa inuupahan, alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Handa akong tumulong, matatag na sagot ni Rico. Kahit nanginginig ang boses, matagal siyang tinitigan ni Cole. Reyes, bago tumango, sige, simula ngayon huwag kang magtitiwala kahit kanino maliban sa akin. Tandaan mo yan. Sa labas ng bintana, makulimlim ang langit ng Maynila. Tila kasamang nagtatago ng madilim na sikreto na dahan-dahan ng nabubunyag. Mabigat ang pakiramdam sa loob ng interrogation room ng Keith. Maliwanag ang ilaw ng fluorescent, tumatama sa malamig na mesang bakal. Sa isang upuan, nakaupo si Mang Carding na namumutla. Wala na ang ngiting laging nakadikit sa labi niya sa paresan. Napalitan ng takot. Sa harap niya, nakatitig ng matalim si Colonel Amanda Reyes. Nakahalukip-kip. Sa sulok, nakamasid si Rico. Kahit medyo malayo, nagpipigil siya ng hininga, sinusubukang basahin ang bawat ekspresyon. Mang Carding, panimula ni Cole. Reyes, matigas pero kalmado. Sinuri na namin ang karne galing sa paresan nyo. Malinaw ang resulta. May DNA ng tao. Sasabihin mo pa bang wala kang alam? Nanginig si Mang Carding, nilamukos ang pantalon. Wala. Wala po akong intensyong ganun, maam. Sumpa man sa Diyos, hindi ko alam na karne yun. Na tao pala yun. Kinatok ni Cole Reyes ang mesa gamit ang daliri. Huwag kang maglaro. Mahigit 30 years nang nakatayo ang paresan mo. Imposibleng hindi mo alam kung anong nilalagay sa kaldero. Yumuko si Mang Carding, tumulo ang luha. Tindero lang ako, maam. Nagluluto at nagbebenta lang ako. Galing sa supplier ang karne. Ganun na dati pa. Dumukwang si Rico. Sinong supplier yun, Tay? Sabihin niyo ang pangalan. Tumahimik sandali. Huminga ng malalim si Mang Carding at bumulong ng mahina tila takot na may makarinig, si Ramon. Dati ang tawag sa kanya Dofi Ramon. Siya ang laging nagdadala ng karne sa akin. Tumingin agad si Cole Reyes kay Rico. Lumabas na naman ang pangalan, nagpapatibay sa kwento ni Benjo at resulta ng investigasyon. Kailan pa siya nagsusupply? Tanong ulit ni Cole Reyes. Pumikit si Mang Carding, tila inaalala ang mabigat na nakaraan. Mahigit 10 taon na. Dati sa palengke lang ako bumibili, pero nagmahal ang karne, tapos gusto ng customer pareho pa rin ang lasa. Tapos dumating siya, nag-alok ng mas murang karne, pero mas malambot. Naengganyo ako. Tapos lalong dumami ang tao sa paresan. Sabi nila special daw ang lasa. Hindi na ako nagtanong masyado. Takot ako. Dumukwang si Cole Reyes. Takot kanino? Kay Ramon? Mabilis na tumango si Mang Carding. Kakaiba siya, maam. Pag dumating laging gabi, may dalang sako ng karne sakay ng lumang van. Matalim ang mata, nakakatakot magsalita. Sabi niya, kapag tumigil ako sa pagbili sa kanya, mapapahamak ang pamilya ko. Kaya tumahimik na lang ako. Luto lang, tinda lang. Ako mismo hindi ko na kayang alamin kung saan galing ang karne. Napalunok si Rico, naninikip ang dibdib. So totoo ngang may nasa likod ng lahat. Si Doc Ramon. Kinatok ni Cole Reyes ang ballpen sa pulang folder.
Mang Carding, kung talagang wala kang alam, kailangan mo kaming tulungan. Sabihin mo, may palatandaan ba ang taong yun? Nag-isip sandali si Mang Carding. Matangkad, payat, madami ng uban, laging nakamakapal na salamin, medyo pila ilumakad. Nagkwento siya dati na nagtrabaho siya sa ospital sa forensics. Pero pagkatapos nun hindi na ako nagtanong. Ang alam ko lang may access pa rin siya sa mga bangkay na walang pagkakakilanlan. Minsan naririnig ko sa usapan ng mga tauhan, sabi nila nag-ikot din siya sa kalsada naghahanap ng mga taong nag-iisa. Kilabot ang naramdaman ni Rico sa narinig. Naalala niya ang kwento ni Benjo tungkol sa sako na mailamang kamay ng tao. Alam mo ba ang address? Jet Nicole Reyes. Umiling si Mang Carding. Ang alam ko lang yung sasakyan. Lumang van na kulay dark green. Nakalimutan ko ang plaka. Pabago-bago kasi. Tuwing darating pinaghihintay lang ako sa kusina. Siya ang nag-aayos ng lahat. Isinara ni Cole Reyes ang folder ng malakas dahilan para mapatalon si Mang Carding. Sige, pansamantala dito ka muna. Kung mapapatunayan na biktima ka lang, pwede kang maging witness. Pero kapag napatunayang kasabwat ka, tuloy ang kaso. Yumuko si Mang Carding, mukhang suko na. Handa ako, ma'am. Matagal na rin akong nabubuhay sa takot. Pagkatapos ng interogasyon, naupo si Nicole Reyes at Rico sa opisina. Pumasok ang hangin sa bintana, dala ang amoy ng ulan, nakakatila lang. Lalong lumilinaw, sabi ni Cole Reyes habang nagsisindi ng yosi. Hindi lang basta supplier si Doc Ramon. Siya ang susi. Kapag nahuli natin siya, mabubunyag ang lahat. Tumango si Rico kahit malungkot ang mukha. Pero bakit walang nakapansin sa tagal ng panahon? Ilang dekada na, ma'am. Araw-araw kinakain yun ng tao. Paano na nahimik ang lahat? Tinitigan siya ni Cole Reyes ng matalim. Baka hindi napapansin, Rico, baka marami ang nakakaalam pero piniling manahimik. Natigilan si Rico. Parang kutsilyo ang mga salitang iyon. Kung totoo ngang may mga taong sadyang nagbubulag-bulagan, mas malaking kaso ito kaysa sa isang baliw na doktor at tindero ng Paris. Biglang tumunog ang cellphone ni Cole Reyes, sinagot agad at nakinig sa report ng tauhan. Naging seryoso ang mukha niya. Sage, secure the area. Huwag niyong hayaang may makatakas. Binaba niya ang telepono at tumingin kay Rico. May nahanap ang team natin na bakas ng green van na madalas makita malapit sa lumang ospital. Matagal nang sarado ang building na iyon at may mga residenteng nagsasabing may nakikita silang ubaning lalaki na pumapasok dun tuwing gabi. Bumilis ang tibok ng puso ni Rico. Lumang ospital. Lugar na puno ng kwentong kababalaghan sa mga residente. Tumayo si Cole Reyes, kinuha ang jacket at baril sa biwang. Tara Rico, tignan natin ngayong gabi kung anong tinatago ni Doc Ramon. Kinabahan si Rico. Ang susunod na hakbang ay pwedeng maging simula ng katotohanan o simula ng bangungot na mas malalim pa. Nung gabing iyon, nagsisimula ng tumahimik ang abalang kalsada ng Quezon City. Malamlam ang ilaw ng poste na paminsan-minsan ay sinasabayan ang tunog ng motor na mabilis na dumadaan. Nakaupo si Rico sa passenger seat ng police car na minamaneho ni Colonel Amanda Reyes. Ang bayahe nila papunta sa lumang ospital sa gilid ng lungsod ay parang bayahe papunta sa madilim na lugar na walang kasiguraduhan. Sigurado po ba kayong magandang ideya to? Tayo lang dalawa, nag-aalin lang ang tanong ni Rico. Nakatingin sa mga gusaling na dadaanan sa bintana. Sumulyap saglit si Cole Reyes nang hindi binabagalan ang takbo. Magmamasid lang tayo. Kapag may senyales na nandoon si Ramon sa katayo, tatawag ng backup. Huwag pa dalos-dalos. Tumango ng marahan si Rico. Kahit ganun, mas mabilis pa rin ang tibok ng puso niya kaysa sa normal. Sanay siyang magsulat ng crime news, pero iba ito. Sa pagkakataong ito, kasali siya sa mismong kaso. Nakatayo ng matayog ang lumang ospital. Kahit halatang matagal nang inabandona. Tuklap na ang pintura, maraming basag na bintana, at matataas na ang damo sa bakuran. Halos matumba na ang singboard na ESP Michael Hospital na nakabitin ng tabingi. Pinatay ni Cole Reyes ang makina at kinuha ang flashlight at baril sa dashboard.
Dito ka lang sa tabi ko, maikli niyang sabi. Malamig ang hangin nung gabing iyon paglabas nila. Sumingaw ang amoy ng lansa at basang lupa mula sa bakuran ng ospital. Tila tinatago pa rin ng lugar ang mga madilim na kwento nito. Dahan-dahan silang naglakad papasok sa main door na kalahating nakabukas. Mahabang langit-ngit ang nilikha ng pinto nung tinulak ito dahilan para lalong maging nakakatakot ang paligid. Madilim na hallway ang sumalubong sa kanila sa loob. Maalikabok ang sahig, may mga mansang kulay pulang medyo brown na malabo sa ilang sulok. Ewan kung pintura o iba pa. Napalunok si Rico. Parang buhay pa ang lugar na to, tinutukan ni Cole. Reyes ng flashlight ang dingding. Nakadikit pa ang mga lumang poster tungkol sa blood donation at health services advertisements. Lahat ay kusam na parang anino ng nakaraan na ayaw mawala. Patuloy silang naglakad sa mahabang hallway. Biglang may nahulog mula sa isa sa mga kwarto sa kaliwa. Blag! Nagulat si Rico, muntik nang mabitawan ang kamera. Agad na itinaas ni Cole. Reyes ang baril, senyas na tumahimik. Dahan-dahan nilang nilapitan ang pinto ng kwarto. Nung tinulak ang pinto, tinamaan ng flashlight ang loob. Kinakalawang na hospital bed, walang laman na oxygen tank, at mga nagkalat na medical records sa sahig. Nagtakbuhan ang mga daga palabas sa siwang ng pinto. Nakahinga ng maluwag si Cole. Reyes, daga lang pala. Pero bago pa sila makatalikod, may nakita si Rico sa sulok ng kwarto. Yumuko siya at kinuha ang notebook na kalahating natatakpan ng alikabok. Itim ang pabalat, luma at may mansang pula sa gilid. Binuksan niya ng dahan-dahan at binasa ang maayos pero nagmamadaling sulat kamay. Experiment 14 na. Mas malambot ang tekstura pagkatapos ibabad magdamag. Subject, lalaki edad 30, walang record ng pagkakakilanlan. Inalis na ang dugo para mabawasan ang amoy. Isinara ni Rico ang notebook nang nanginginig ang kamay. Ma'am, kay Ramon to. Mabilis na kinuha ni Cole. Reyes at binasa ang ilang pahina. Nanigas ang mukha niya. Ginagawa niyang eksperimento ang mga tao. Ipinagpatuloy nila ang investigasyon, dumaan sa sunod-sunod na hallway. Bawat hakbang ay mabigat. Tila ayaw ng gusali na nandoon sila. Sa second floor nakakita sila ng kwartong may bakal na pinto na nakalock mula sa labas. May masangsang na amoy na lumalabas sa siwang ng pinto, masakit sa ilong. Yumuko si Cole. Reyes para tignan ang lumang kandado na nakakabit sa kadena. Inilabas niya ang maliit na crowbar mula sa equipment bag. Matapos ang ilang pukpok, nasira ang kandado, dahan-dahang bumukas ang pinto na lumangit-ngit ng mahaba. Tinutok ni Rico ang flashlight at gumuho ang mundo sa harap niya. Sa loob ng kwarto ay maihilera ng kinakalawang na operating table. Bawat isa ay may tali sa gilid. Sa ibabaw ng mga mesa, nakahandusay ang malalaking plastic bag na mailamang hiwa-hiwalay na karne ng tao. Ang iba ay sariwa pa, ang iba ay bulok na. Napaatras si Rico, muntik ng masuka. Diyos ko! Tinitigan ni Cole. Reyes ang tanawin nang nagangalit ang bagang. Ito ang ebidensya. Hindi nagsinungaling si Carding. Dito galing lahat ng supply. Pero bago pa nila masuri ng mas malalim, may narinig na yabag mula sa dulo ng hallway. Mabigat, mabagal at malinaw na papalapit, agad na sinenyasan ni Cole. Reyes si Rico na magtago sa likod ng kinakalawang na aparador sa sulok ng kwarto. Pinatay ang flashlight. Palapit ng palapit ang mga hakbang. Lalong tumatapang ang masangsang na amoy. Halo ng amoy ng antiseptic at dugo. Mula sa siwang ng aparador, nakita ni Rico ang figura ng matandang lalaki na payat at ubanin na nakamaruming lab coat na puno ng mansa. Pika-pika maglakad, sinusuyod ng mata ang kwarto gamit ang malamig na tingin. Siya na nga. Si Ramon tinutulak ang trolley na mailamang malaking itim na sako. May tumutulong pulang likido mula sa sako papunta sa sahig na nag-iiwan ng bakas. Nagpigil ng hininga si Cole. Reyes. Handa na ang daliri sa gatilyo ng baril. Pero may nangyaring mas nakakatakot. Huminto si Ramon sa gitna ng kwarto, dahan-dahang lumingon sa aparador kung saan sila nagtatago. Tipid ang ngiti, kita ang madilaw na ngipin. Tila alam na niya simula pa lang na nandoon sila. Napakahaba ng mga segundong iyon.
Halos hindi makahinga si Rico sa likod ng kinakalawang na aparador. Nakatitig ang mga mata niya sa matandang nakamaruming lab coat na nakatayo ilang metro lang mula sa kanya. Tumitig si Delphi Ramon gamit ang mapungay na mata pero may kakaibang kislap. Tila nakakakita ang mata niya sa dilim at nakatingin ng diretso sa kanila. Lumabas na kayo, mahina niyang sabi. Paos ang boses pero malinaw na naririnig sa tahimik na kwarto. Walang saysay ang magtago. Naamoy ko na ang takot niyo. Nanginig si Rico. Ang mga salitang iyon ay parang laso na sumisiksik sa tenga. Lumingon siya saglit kay Colonel Amanda Reyes na kalmadong huminga ng malalim at humawak sa balikat niya senyas na kumalma. Sa huli, naunang lumabas si Col. Reyes. Bumukas ulit ang flashlight. Nakatutok ang baril sa dibdib ni Ramon. Pulis, itaas mo ang kamay mo, Jig Ramon. Inaaresto ka sa kasong serial murder at pagpoproseso ng karne ng tao. Ngumiti ng malapad si Ramon, tila nakarinig ng joke. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay, pero hindi nagpapakita ng takot ang galaw niya. Serial murder. Oh, napakagaslaw naman ng mga salita niyo. Tinatawag ko itong kontribusyon sa panlasa. Si Rico na lumabas na rin sa wakas ay muntik nang mawalan ng kontrol. Baliw ka. Pinagputol-putol mo ang mga tao at ipinakain sa mga walang kamalay-malay. Hindi yan kontribusyon, lagim yan. Lumingon si Ramon kay Rico, matalim ang tingin. Lagim sa tingin mo. Lahat naman kumakain pa rin, di ba? Bumabalik pa nga sila ng paulit-ulit. Hindi ba ang katawan mismo nila ang sumasagot? Nagustuhan nila ang gawa ko. Kahit hindi nila alam kung saan galing, yan ang pinakamataas na uri ng sining sa pagluluto. Itinutok ni Col. Reyes ang baril, nanigas ang panga. Sining, nangidnap ka, pumatay ng mga taong grasa, ginamit mo pa ang mga bangkay na walang pagkakakilanlan. Sa tingin mo sining yan? Tumawa ng mahina si Ramon. Paos ang boses, pero nakadagdag sa nakakatakot na atmosphere. Kolonel, inaalala lang ng mundo ang mga nag-iiwan ng lasa. Mahihirap, pulubi, homeless. Sino ang may pakialam sa kanila? Binigyan ko sila ng huling papel na marangal, maging parte ng bagay na minamahal ng libu-libong tao. Hindi ba mas mabuti iyon kaysa mamatay ng mag-isa na walang pangalan? Gustong sumigaw ni Rico pero naumid ang dila niya. Masyadong malamig ang mga salita ni Ramon, masyadong puno ng kumpiyansa tila isang paring nangangaral tungkol sa katotohanang siya lang ang nakakaintindi. Humakbang si Col. Reyes ng isa. Tama na, sumama ka na sa amin ngayon. Pero biglang pumalakpak si Ramon ng 2 beses. Mula sa madilim na hallway sa likod, narinig ang mga yapak. Lumitaw ang 2 malaking lalaki. Matitigas ang mukha na may blankong tingin. May dala silang kinakalawang na bareta at mahabang kutsilyo sa kusina. Nagulat si Rico. Hindi siya nag-iisa. Umisi si Ramon at pinakita ang madilaw na ngipin. Akala niyo ba mag-isa lang akong nagtatrabaho dito? Ah, masyado kayong inosente. Maraming tumutulong. Mas marami pa ang nakikinabang. Hindi simple ang mundo, iho. Ang mundong ito ay abo, sobrang abo. Nanatiling nakatutok ang baril ni Col. Reyes. Kapag gumalaw sila, ipuputok ko to. Tinitigan ni Ramon ang baril saka nagkibit balikat. Sige lang. Pero 1 o 2 tao lang ang mapapatay ng bala. Pagkatapos nun maubusan na kayo ng oras. Parang sariwang karne na mabilis mabulok. Nagsimulang humakbang palapit ang mga lalaki, iwinasiwas ang mga armas ng mabigat ang hakbang. Umatras si Col. Reyes ng isang hakbang saka bumulong kay Rico. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Sumunod ka sa akin. Tumango si Rico sa panik. Biglang nagpaputok ng baril si Col. Reyes sa air. Bang! Umalingaw-ngaw ng malakas ang putok ng baril dahilan para magliparan ang alikabok mula sa kisam. Natigilan sandali ang mga lalaki sa gulat. Hindi sinayang ang pagkakataon. Hinila ni Col. Reyes si Rico patakbo palabas ng kwarto papunta sa mahabang hallway. Mula sa likuran, umalingaw-ngaw ang tawa ni Ramon kasabay ng mga yapak ng mga lalaking nagsimula ng humabol. Takbo lang, Kolonel. Pero lagi akong mas malapit kaysa sa inaakala nyo.
Nasa dila na ng lahat ang lasang to. Hindi niyo na mabubura. Tumatakbo sila sa madilim na hallway ng lumang ospital. Magulong sumasayaw ang ilaw ng flashlight kasabay ng galaw ng kamay ni Rico. Mabilis ang paghinga. Parang nasusunog ang dibdib niya. Maam, humahabol pa rin sila. Lumingon si Cole. Reyes, nagpaputok ulit ng isa sa pader. Bang! Sapat na ang tunog para bumagal ang mga humahabol pero hindi tumigil. Nung malapit na sila sa main door, may narinig na malakas na tunog ng nahulog mula sa taas. Bumagsak ang malaking wire mesh at hinarangan ang labasan. Huminto si Rico na mutla. Natrap tayo. Itinaas ni Cole. Reyes ang baril, sinubukang barilin ang kandado ng wire mesh. Pero bago pa siya makakalabit ng gatilyo, narinig ulit ang mabagal na yapak. Mula sa dilim ng hallway, lumitaw ulit si Ike Ramon. Sa pagkakataong ito, wala na ang trolley, nakatayo lang ng tahimik, may tipid ng ngiti sa mukha. Welcome sa main stage ko, mahina niyang sabi. Laging welcome dito ang sariwang karne at ngayong gabi baka kayo naman. Nanigas si Rico, nanginig ang tuhod. Hinawakan ng mahigpit ni Cole. Reyes ang baril. Nanliit ang mata niya sa pagtantiya. Kasi simula pa lang ng laban. Umalingaw-ngaw ang mahabang tawa ni Ike Ramon sa hallway ng lumang ospital. Tila dumikit sa lumulutang na pader ang nakakatakot ng ngiti na ayaw mawala. Napalunok si Rico, nanginginig ang katawan. Samantalang nanatiling nakatayo ng tuwid si Colonel Amanda Reyes. Hawak ang baril. Matalim ang tingin sa dilim. Dahan-dahang lumapit ang dalawang malaking lalaki na kanina pa may dalang bareta tila mga mandaragit na kino-corner ang biktima. Ikinaskas ang kinakalawang na bakal sa pader na lumikha ng tunog na nagpatindig ng balahibo. Mabilis na bumulong si Cole. Reyes, sumunod ka sa akin. Huwag kang aalis sa paningin ko. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka ng buong lakas. Tumango si Rico kahit mabigat ang pakiramdam ng paa niya na parang ayaw gumalaw. Biglang iwinasiwas ng isa sa mga lalaki ang bareta sa direksyon nila. Tumalon si Cole. Reyes sa gilid at nagpaputok ng baril ng isang beses. Bang! Tumama ang bala sa balikat ng lalaki dahilan para sumuray-suray ito at umungol. Pero agad na sumugod ang pangalawang lalaki. Kumislap ang mahabang kutsilyo sa ilaw ng flashlight. Sumigaw si Rico pero mabilis na sinipa ni Cole. Reyes ang kinakalawang na mesa papunta sa lalaki. Nagbigay ng ilang segundong distansya. Takbo na! Tumakbo silang dalawa sa madilim na hallway. Humahabol ang mabibigat na yapak ng mga kalaban mula sa likuran. Sinubukan ni Rico na ayusin ang paghinga, pero parang nasusunog ang baga niya. Naghalo ang amoy ng dugo, antiseptic, at kalawang na naging amoy ng impyerno na nagpapasikip ng dibdib. Dinala sila ng mahabang hallway sa isang lumang hagdan. Tuklap na ang pintura ng pader, kinakalawang ang hawakan. Nang walang pag-aalinlangan, hinila ni Cole. Reyes si Rico paakyat ng hagdan papunta sa third floor pero sa taas, may narinig na ibang yapak. Nasilaw sila sa malamlam na ilaw ng ibang flashlight. Mas marami pa sila doon, inis na sabi ni Cole. Reyes. Mas marami siyang tauhan kaysa sa inaakala natin. Nagpanik si Rico. Kung ganun wala na tayong lusot, maam. Trap na tayo. Hinila siya ni Cole. Reyes sa gilid papasok sa bakanteng operating room. Sa gitna ay nandoon pa ang malaking operating table na kinakalawang na may pulang mansa na siguradong hindi lang pintura. Sa sulok may glass cabinet na puno ng bote ng formalin. Ang ilan sa mga ito ay mailaman na parte ng katawan na inawetan. Muntik nang masuka si Rico pero idiniin siya ni Cole. Reyes sa sahig. Tahimik. Maghintay ng signal. Papalapit na ang mga yapak. Dalawang lalaki ang pumasok sa kwarto, tinutok ang flashlight sa lahat ng direksyon. Naghintay si Cole. Reyes ng tamang tiempo, tapos sinipa ang isa sa malalaking bote ng formalin hanggang mabasag. Bumulwak ang mabahong likido dahilan para magulat ang dalawang lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, nagpaputok si Cole. Reyes ng dalawang bala. Bang! Bang! Bumagsak ang isa naman ay sumuray-suray na may tama sa balikat. Labas na, sigaw ni Cole. Reyes.
Lumabas sila sa pinto sa likod ng kwarto. Tumakbo ulit sa ibang hallway. May narinig na sirena mula sa malayo. Nauna itong napansin ni Rico. Ma'am, sirena ng pulis yun. Nanlaki ang mata ni Cole. Reyes. Salamat sa Diyos. Dumating na ang backup natin. Kailangan lang nating mag-survive hanggang makapasok sila. Pero narinig ulit ang tawa ni Ramon. Sa pagkakataong ito mas malapit na. Pulis. Sa tingin niyo ba makakatulong ang uniforme at sirena? Maraming naka-uniforme na ang nakatikim ng timpla ko. Hindi nila ako guguluhin. Parte sila ng customer. Natigilan si Rico. Namutla ang mukha. Anong ibig sabihin? Tinulak siya ni Cole. Reyes. Huwag kang makinig sa kanya. Focus sa paglabas. Pero sa loob-loob ni Cole. Reyes, nagsisimula na rin siyang magduda. Paano kung totoo ngang may mga pulis na nagpoprotekta kay Ramon? Sa wakas ay nahanap nila ang emergency door sa dulo ng hallway. Sinipa ito ni Cole. Reyes ng malakas, pero nakalock ang pinto sa labas. Binaril niya ang kandado ng isang beses. Tumama ang bala sa bakal, pero hindi pa rin bumukas ng tuluyan ang pinto. Samantala, palapit na ng palapit ang mga yapak at tunog ng bareta na kumakaladkad sa sahig. Nagpanik si Rico tapos nakakita ng malaking bintana sa kaliwang bahagi ng kwarto. Kahit basag ang salamin, kasya pa rin daanan ang bintana. Ma'am, diyan tayo dumaan. Mabilis na lumingon si Cole. Reyes at tumango. Binasag niya ang natitirang salamin gamit ang hawakan ng baril at naunang umakyat. Bilis! Sumunod si Rico na nanginginig ang kamay. Nagkasugat-sugat ang katawan dahil sa matalim na salamin. Mula sa loob ng hallway, palapit na ang boses ni Ramon kasama ang mga hakbang ng mga tauhan niya. Bago tuluyang makalabas si Rico, lumingon siya sa loob. Sa isang iglap, nakita niya ang mukha ni Ramon sa likod ng ilaw ng flashlight. Pareho pa rin ang malamig na ngiti at sa pagkakataong ito ay may kasamang mahinang bulong. Babalik ka para hanapin ako dahil hindi mawawala kailanman ang lasang natikman mo na. Natigilan si Rico. Nagmadali siyang hilahin ang katawan palabas at gumulong sa basang damuhan sa likod ng ospital. Agad siyang tinulungan ni Cole. Reyes na tumayo. Takbo sa kotse, bilis. Rinig na ang sirena. Ilang pulis mobile ang papalapit habang nakatutok ang pula at asul na ilaw sa harap ng ospital. Tumakbo sina Cole, Reyes at Rico papunta doon. Pero bago sila makarating, bumukas ng malakas ang malaking bakal na pinto sa likod. Naglabasan ang mga tauhan ni Ramon, hinabol sila. Kahit papalapit na ang ilaw ng pulis, lumingon si Rico saglit. Mula sa malayo, nakatayo si Ramon sa may pinto. Payat ang katawan, puno ng mansa ng dugo ang coat. Hindi siya sumama sa pagtakbo. Nakatayo lang siya ng tahimik, itinaas ang kamay tila welcome ang pagdating ng gabi, tapos bumitaw ng isang pangungusap na nagpalamig ng dugo ni Rico. Nagsisimula pa lang ang palabas. Kinaumagahan, nakaupo si Colonel Amanda Reyes sa conference room ng Quezon City Police District na tensyonado ang mukha. Mapula ang mata dahil sa puyat. Malinaw pa rin sa isip ang mukha ni Ramon na may malamig na ngiti sa pinto ng lumang ospital. Sa harap niya, pinapakita sa projector screen ang mga litrato ng resulta ng raid kagabi, kwartong puno ng bot ng formalin, tirang putol na katawan, at lumang medical records na ginamit ni Ramon para ilista ang bawat raw material. Pero, kahit napakalinaw ng ebidensya, mukhang walang gana ang ekspresyon ng mga boss sa kwarto, parang kaso lang ng simpleng nakawan ang pinag-uusapan. Isang high-ranking official. Kinatok ni General Soriano ang mesa gamit ang matabang daliri. Colonel Reyes, na-appreciate ko ang hard work mo, pero ang report mo. Huwag nating hayaang kumalat ang kasong to at masira ang pangalan ng lungsod. Umayos ng tayo si Cole. Reyes. With all due respect, sir. Hindi ito ordinaryong kaso. Malaki ang posibilidad na involved ang mga tagaloob sa network na to. Nakakita kami ng malinaw na ebidensya na hindi lang gumagamit si Ramon ng hindi kilalang bangkay, kundi pati mga buhay na biktima. Mga taong kalye na nawala ng walang bakas. Nagkatinginan ang ilang opisyal.
Gayunpaman, umiti lang ng tipid si Soriano tila kabisado na ang lahat ng palusot na iyon. Huwag kang magpadalos-dalos sa pagbibintang. Former forensic expert nga si E. Ramon, pero kung walang ebidensya na pwedeng itest sa korte, hindi natin siya makakasuhan. Muntik nang tumayo si Cole. Reyes. May ebidensya na. Nakita mismo ng media kagabi. Arif. Mabilis na sumingit si Soriano. Yun na nga ang problema. Bakit ka nagdala ng reporter sa secret police operation? Nakalimutan mo na ba ang Code of Ethics? Huwag mong hayaang ituring na paninira sa pangalan ng institusyon ang ginawa mo. Biglang tumahimik ang kwarto. Naramdaman ni Cole Reyes na kumukulo ang dugo niya. Alam niya. Hindi lang pangaral ang sinabi ni Soriano, banayad na banta yun. Sa kabilang banda ng lungsod, nakaupo si Rico Santos sa harap ng laptop sa simpleng boarding house. Nanginginig ang mga daliri sa pagpindot sa keyboard. Kakatapos lang niyang isulat ang pinakamatapang na draft news sa buong career niya. Legendary beef Perez sa Geeky, hinihinalang gumagamit ng human meat. Main supplier, konektado sa former forensic doctor. Sunod-sunod na dumaloy ang mga talata na pinagsama ang totoong testimonya at visual evidence na na-record niya gamit ang cellphone kagabi. Video ng nabasag na bote ng formalin. Boses ni Cole Reyes na nag-uutos. Pati ang sigaw ng isa sa mga tauhan ni Ramon na natamaan ng bala. Alam ni Rico na kapag lumabas ang balitang ito, lilikha ito ng malaking alon. Pero alam din niya na pwede siyang malunod sa alon na iyon. Biglang tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Nag-alinlangan si Rico na sagutin pero pinindot din ang answer button. Isang mabigat na boses ang narinig na puno ng diin. Rico Santos. Alam namin ang sinusulat mo. Itigil mo na ngayon din ni. Kung hindi, hindi lang ikaw ang mapapahamak, pati pamilya mo. Natigilan si Rico. Sino ka? Walang sagot. Tanging mabigat na paghinga lang tapos naputol ang linya. Nanginig ng malakas ang kamay niya. Sinubukan niyang kumalma, pero napatingin siya sa maliit na picture frame sa mesa. Simple ang ngiti ng nanay niya sa probinsya na nakalumang bandana. Nung gabing iyon, pinuntahan ni Cole Reyes ang boarding house ni Rico. Pagod ang mukha, pero matatag ang tingin. Hindi ka ligtas dito, sabi niya. Pagpasok, mabilis niyang isinara ang pinto. Pinakita agad ni Rico ang cellphone niya. May natanggap akong banta, ma'am. Sabi nila target daw nila ang pamilya ko. Anong gagawin ko? Huminga ng malalim si Cole Reyes. Ibig sabihin, talagang malaking tao ang binabangga ng balita mo. Kailangan mong mag-ingat. Huwag mo munang i-publish. Kailangan natin ng strategy. Tinitigan siya ni Rico na namumula ang mata. Pero ma'am, kapag nanahimik tayo, patuloy na mawawala ang mga taong yun. Patuloy silang papatayin, gagawing Perez. Hindi ako pwedeng magbulag-bulagan. Tinapik ni Cole Reyes ang balikat niya. Naiintindihan ko, pero maniwala ka, kapag nagpadalos-dalos tayo, ililigpit muna nila tayo bago pa lumabas ang katotohanan. Natahimik si Rico. Naninikip ang dibdib sa dilema. Kinabukasan, ipinatawag ulit si Cole Reyes sa headquarters. Sa pagkakataong ito, mas tensyonado ang sitwasyon. Sa air-conditioned room na iyon, hinarap niya hindi lang si Soriano, kundi pati na rin ang ilang civilian officials. Isa na dun si Ing Itan, isang kilalang negosyante na kilala sa pagiging generous sa publiko. Umiti ng magiliw si Tan pero gustong barili ni Cole Reyes ang sinabi nito. Kolonel, napakasensitibo ng kaso ng Perez. Ilang dekada ng icon ng lungsod ang paresan na iyan. Kapag nalaman ng tao ang sikreto sa likod niyan, pwedeng bumagsak ang maliit na ekonomiya sa paligid. Ayaw pumunta ng turista, lugi pati ibang tindero. Siguradong ayaw mong isipin na ikaw ang dahilan nun, di ba? Kinuyom ni Cole Reyes ang kamao. With all due respect, sir. Anong saysay ng ekonomiya kung gawa sa dugo ng inosenteng tao? Hindi nawala ang ngiti ni Tan. Dumukwang lang siya at bumulong ng mahina. Minsan, dugo ang tamang presyo para sa sarap. Kinilabutan si Cole Reyes sa sinabi.
Agad niyang na-realize, hindi lang alam ni Tan, kundi parte siya ng mga regular customer na tinutukoy ni Ramon. Kinagabihan, nakatanggap si Rico ng brown envelope sa harap ng pinto ng boarding house. Walang pangalan ng sender. Sa loob ay may iisang litrato. Naglalakad ang nanay niya sa palengke nang hindi namamalaya na may kamera na nakasunod sa likuran. Nanigas si Rico, nanginig ang katawan. Nanuyo ang lalamunan. Tinawagan niya agad si Cole. Reyes. Ma'am, talagang tinatarget nila ang pamilya ko. Hindi ko na alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Mabigat ang boses ni Cole. Reyes sa kabilang linya. Relax, Rico, huwag kang gagawa ng kahit ano ng mag-isa. Simula ngayon lalaban tayo, pero sa paraang hindi nila inaasahan. Malakas ang buhos ng ulan sa Quezon City nung gabing iyon. Nagre-reflect ang ilaw ng post sa basang kalsada parang basag na salamin. Naghintay si Colonel Amanda Reyes sa isang maliit at tahimik na kapehan sa gilid ng lungsod. Hawak niya ang tasa ng kape na lumamig na, pero hindi mapakali ang isip niya. Sa harap niya, nakaupo si Rico Santos na hindi mapakali habang nakatingin sa bintanang puno ng patak ng ulan. Simula nung matanggap niya ang litrato ng nanay niya sa loob ng envelope, hindi na bumalik sa dati ang mukha niya. May malalim na takot, pero may nagsisimula ring tumubong apoy ng paglaban. Ma'am, talagang mag-isa na lang tayo ngayon, mahinang sabi ni Rico. Maraming pulis ang kasabwat. Malinaw na nagpoprotekta ang mga opisyal. Kahit ang mga senior journalist sa newsroom ayaw ibalita ang kasong to, sabi nila, huwag maghanap ng sakit ng katawan. Bumuntong hininga ng malalim si Cole. Reyes. Hindi lahat pwedeng pagkatiwalaan, pero may isa akong kilalang posibleng makatulong. Hindi na siya active police, pero naging investigator siya noon. Malinis na tao. Kahit dahil din dun kaya siya natanggal. Lumingon si Rico. Sino? Tinitigan siya ni Cole. Reyes ng seryoso. Ang pangalan niya ay Benjo Salvacion, former DNB agent. Sinubukan niyang ibunyag ang malaking corruption case noon, pero na-set up siya at nakulong ng ilang taon. Ngayon simple na lang ang buhay niya, malayo sa gulo, pero matalas pa rin ang utak niya at may network siya ng mga taong hindi hawak ng sistema. Natahimik sandali si Rico tapos tumango. Kung yun lang ang tanging paraan, puntahan natin siya. Nung gabi ring iyon pumunta sila sa bahay ni Benjo sa Bulacan. Mahigit 1 oras ang bayahe gamit ang lumang kotse ni Cole. Reyes. Hindi tumitila ang ulan kaya madulas at delikado ang daan. Simple lang ang bahay ni Benjo, gawa sa hollow blocks na walang pintura. May nakasabit na andap-andap na ilaw sa teras. Pagkatok ni Cole. Reyes sa pinto, nagbukas ang lalaking nasa edad 50. Namumuti na ang buhok, puno ng guhit ang mukha, pero matalim ang mata parang kutsilyo. Amanda, mahina niyang sabi, mabigat ang boses. Nabalitaan ko na ang tungkol sayo. Yung kaso ng Perez. Umabot na sa akin ang bulungan. Pasok kayo. Umupo silang tatlo sa sala na puno ng libro at lumang files. Nagsindi ng yosi si Benjo. Napuno ng manipis na usok ang kwarto. Mas marami akong alam kaysa sa inaakala nyo, sabi ni Benjo habang palipat-lipat ang tingin kina Rico at Cole. Reyes. Hindi lang baliw na doktor si Ramon na nagsusupply ng karne ng tao. Parte siya ng higit na mas malaking bilog. Mga opisyal, pulis, pati malalaking negosyante. Hindi lang sila customer, sila ang protector. Tinatapalan nila ang lahat ng butas sa batas para hindi kailanman magalaw ang illegal business na iyon. Natigilan si Rico. So totoo ngang adik silang lahat dun. Tumango si Benjo. Higit pa sa adik. Itinuturing nilang simbolo ng kapangyarihan ang karneng iyon. Lasang hindi makukuha ng ordinaryong tao. Parang secret initiation para sa elite circle. Naramdaman ni Cole. Reyes na tumayo ang balahibo niya. So hindi lang ito krimen, organisadong sekta na to. Pinatay ni Benjo ang yosi. Kung gusto niyo silang ibunyag, hindi niyo pwedeng asahan lang ang official channels. Kailangan niyo ng ebidensyang hindi matatanggi, video, transaction records, pangalan. At para magawa yun, kailangan mong pumasok ng mas malalim. Mag-infiltrate sa distribution channel ni Ramon. Napalunok si Rico.
Mag-infiltrate. Ibig sabihin maging parte nila. Matagal siyang tinitigan ni Benjo bago nagsabing, kung walang maglalakas loob na magparumi, hindi kailanman lalabas ang katotohanan. Pero kapag pumasok ka, hindi na sayo ang buhay mo. Nung gabing iyon, pag-uwi galing sa bahay ni Benjo, nakaupo si Nicole Reyes at Rico sa kotseng nakahinto sa gilid ng tahimik na kalsada. Tumutulo pa rin ang ulan, mas mahina na ngayon. Pero mas mabigat ang nararamdaman nila. Mahinang nagsalita si Rico, "Ma'am, hindi ko alam kung handa ako. Pero kung walang gagawa nito, mananatiling numero lang ang lahat ng biktima. Walang may pakialam. Journalist ako. Trabaho kong maging boses ng mga pinatahimik. Kung kailangan kong pumasok, gagawin ko." Tinitigan siya ni Nicole Reyes. May pride at takot sa mga mata niya. Alam mo ang risk? Pwede ka nilang iligpit kahit kailan. Tumango si Rico. Alam ko. Pero kapag sumuko tayo, ibig sabihin talo na tayo simula pa lang. Huminga ng malalim si Cole Reyes. Sige, kung ganun gagawin natin ng sama-sama. Babantayan kita. Samantala, malayo sa isang marangyang bahay sa sentro ng lungsod, nakaupo si Ihe Ramon sa sala kasama ang lalaking naka-Amerikana. Walang iba kundi si Amy Tan, ang malaking negosyante na nanggipit kay Cole Reyes nung mga nakaraang araw. Ngumiti ng tipid si Ramon. Nagsisimula na silang gumalaw. Nararamdaman ko. Nagsindi ng tabako si Tan. Hayaan mo lang. Hanggat hindi nila nahahawakan ang core ng network natin. Magmumukha lang silang mga baliw na sumisigaw sa kalsada. At kapag masyado na silang lumapit, alam mo na ang gagawin. Yumuko si Ramon, malamig ang ngiti. Siyempre, kasi simula pa lang ng palabas. Makapal ang ulap sa langit ng solo nung gabing iyon. Tahimik ang lungsod na karaniwang maingay sa ilang sulok. Tila nagbubulag-bulagan sa bagay na hindi dapat makita. Nakatayo si Rico Santos sa lumang bodega sa gilid ng lungsod. Kumakabog ang dibdib. Nakasuot siya ng lumang damit, itim na sombrero, at manipis na mask disguise para hindi madaling makilala. Sa tabi niya, nagbibigay si Benjo Salvacion ng huling instruksyon. Tandaan mo, wag masyadong madaldal. Makinig ka lang. Husgahan ka nila sa tapang mo, hindi sa salita. Kapag may mahirap na tanong, sumagot ka ng maikli. At kapag lumala ang sitwasyon, tandaan mo ang signal na to. Ipinakita ni Benjo ang simpleng galaw ng kamay, 2 beses na hahaplusin ang ilong tapos yumuko. Senyales yun para kumilos agad siya mula sa malayo. Napalunok si Rico. Kapag nalaman nilang reporter ako, tapos na ako, di ba? Tinitigan siya ni Benjo ng malalim. Kapag nalaman nila, wala ka ng pagkakataong magsulat ulit. Kaya siguraduhin mong ang tingin lang nila sa iyo ay baguhang uhaw sa pera. Lumangit-ngit ang pinto ng bodega nung bumukas. Agad na sumingaw ang amoy ng lansa. At sa loob, may ilang maskuladong lalaki na nagbubuhat ng malalaking sako. Hindi bigas, hindi harina, kundi sako na mailamang karne na kulay pulang madilim na tumutulo ang likido sa sahig. Sinubukan ni Rico na pigilan ang pagduwal. Alam na alam niyang hindi karne ng baka iyon. Lumapit ang matangkad na lalaking kalbo. Matalim ang mata, may tatoo hanggang leg. Ikaw yung bago. Mabilis na tumango si Rico. Utos galing sa taas. Matagal siyang tinitigan ng lalaki bago ngumiti ng malamig. Kung ganun, patunayan mong hindi ka batang duwag. Buhatin mo yang isang sako. Sumunod ka sa amin sa delivery van. Naggitngit ang ngipin ni Rico, sinusubukang magpakatatag. Binuhat niya ang mabigat na sako sa balikat. Tumulo ang pulang likido sa damit niya dahilan para bumaliktad ang sikmura niya. Pero pinigilan niya ang lahat ng pagnanais na sumuka. 2 puting closed van ang naghihintay sa labas. Kupas ang pintura. Walang marka ng opisyal na kumpanya. Tanging plate number na mukhang ordinaryo lang. Pinuno ng mga lalaki ang van ng mga sako. Tumulong si Rico sa pagbubuhat. Nagpanggap na busy, pero matalas ang matang nagmamasid. Nakita niya ang kapirasong papel sa dashboard ng isa sa mga van. Delivery list na may address ng mga sikat na paresan sa iba't ibang sulok ng lungsod. Importanteng ebidensya to, isip niya. Kapag napikturan ko to, malalaman ng mundo.
Pero bago pa siya makagalaw, tinapik siya ng malakas ng lalaking kalbo sa balikat. Hoy, anong tinitingin-tingin mo? Ha? Natigilan si Rico. Wala, curious lang ako sa ruta. Tinitigan siya ng matalim ng lalaki sa katumawa ng gaspang. Maganda ang maging curious. Pero kapag sobra, baka mawalan ka ng ulo. Tandaan mo yan. Pilit na ngumiti si Rico habang tumutulo ang malamig na pawis sa sentido. Sa ibang lugar, nakaupo si Colonel Amanda Reyes sa tahimik niyang opisina. Kumukurap ang neon light, maalinsangan ang hangin. Simula nung meeting kina Colonel Soriano at M. Tan, alam niyang binabantayan ang galaw niya. Tumunog ang telepono sa mesa. Sinagot ni Amanda. Colonel Reyes, boses ng hindi kilalang lalaki. Alam naming nakikipagtulungan ka sa isang reporter. Alam din naming lumalapit ka sa taong nagngangalang Benjo Salvacion. Akala mo hindi naamoy ang galaw mo? Nanigas si Amanda. Sino ka? Tumawa ng mahina ang boses. Mensahero lang ako. Simple lang ang mensahe ko. Tumigil ka na ngayon o bangkay mo ang susunod na magiging raw material. Click. Naputol ang linya. Hinawakan ni Amanda ng mahigpit ang telepono. Lalong lumilinaw ang pressure mula sa labas. Narealize niya na ang kalaban na hinaharap niya ay hindi lang si Ramon Otan, kundi malaking sindikato na nakapasok na sa loob ng institusyon niya. Kinuha niya ang baril sa lasi, nagkarga ng bala. Kung gusto nila ng giyera, mahina niyang bulong, lalaban ako hanggang sa huling patak ng dugo. Samantala, sumakay si Rico sa isa sa mga closed van kasama ang dalawa pang lalaki. Lalong tumatahimik ang kalsada sa gabi. Umugong ang makina ng van habang dinadala sila sa destinasyon na hindi pa malinaw. Nagsindi ng yosi ang katabi niya. Napuno ng usok ang loob. Swerte mo, bata. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong sumama sa distribution. Kapag naihatid mo to sa destinasyon, ituturing ka ng pamilya. Sinubukang umiti ni Rico ng pilit. Pamilya. Tinitigan siya ng lalaki gamit ang mapupulang mata. Pamilyang nakakaalam ng pinakamahal na lasa sa mundo. Yumuko si Rico, nagpanggap na kalmado. Sa loob-loob niya nagdarasal siya na binabantayan pa rin siya ni Benjo mula sa malayo. Huminto ang van sa masikip na eskinita. Mula sa bintana, nakita ni Rico ang malabong singboard, paresan Sari Rasa Solo. Ilang taon na. Bukas pa rin ang paresan. Mukhang kumakain ng santai ang ilang customer nang walang kaalam-alam. Ibinaba ang mga sako ng karne sa pinto sa likod. Tumulong si Rico pero palihim na isiniksik ang cellphone sa bulsa ng jacket. Naghintay siya ng tiyempo na walang tao, tapos nanginginig ang kamay na kinunat ng litrato ang delivery list na nakita niya kanina. 1 click, 2 clicks, sapat na para maging ebidensya. Pero malas, biglang lumitaw ang lalaking kalbo mula sa likuran. Nanliit ang mata. Anong ginawa mo? Nanigas si Rico. Sinubukan niyang magtakip. Wala, tumingin lang sa relo. Lumapit ang lalaki, dinakma ang bulsa ng jacket niya ng marahas. Nahulog ang cellphone ni Rico sa sahig. Umilaw ang screen, pinapakita ang bukas na camera api. Biglang nanigas ang paligid. Lahat ng mata ay nakatingin kay Rico. Umisi ang lalaking kalbo. Mukhang may nahanap tayong maliit na daga. Umatras si Rico, nanginginig ang katawan. Dead end ang nasa harap niya. Sa malayo, mula sa loob ng isa pang sasakyan na nakaparada sa dilim, ibinaba ni Benjo Salvacion ang bintana. Nakita niya ang gulo gamit ang matatalim na mata. Naabot na ng kamay niya ang baril na nakabalot sa tela. Huwag kang magpanik, nak, bulong niya. Nangako akong babantayan ko ang likod mo. Inihanda niya ang sarili, alam na sumasabog na ang impyerno sa masikip na eskinita na yun. Kumukurap-kurap ang ilaw ng neon sa kusina sa likod ng paresan Sari Rasa. Amoy malinamnam na sabaw na humalo sa lansa ng mga sako na kakababa lang. Pero hindi na iyon nararamdaman ni Rico Santos. Ang katawan niya ngayon ay marahas na nakasandal sa pader. Nakuha na ng lalaking kalbo na makinis ang ulo at masamang makatingin ang cellphone niya. Ano to? Itinaas ng lalaki ang cellphone na nakabukas pa. Malinaw na nakabalandra sa screen ang litrato ng delivery list. Sa tingin mo ba tanga kami?
Agad na pinalibutan siya ng ibang lalaki habang naglalabas ng mga balisong. Isa pa nga sa kanila ay nanutok ng mahabang bakal sa dibdib ni Rico. Sinubukan ni Rico na pakalmahin ang sitwasyon. Teka lang. Wala akong kwenta. Kailangan ko lang ng pera. Hindi ako magkakalat ng kahit ano. Umisi ng malamig ang lalaking kalbo. Sa tingin mo maniniwala kami sa kalokohan mo? Daga ka. At lahat ng daga kailangang itapon bago sirain ang bodega. Mula sa malayo, alam na ni Benjo Salvacion na nagmamanman mula sa kotse na masama ang sitwasyon. Kitang-kita niya ang galaw ng mga lalaki mula sa malabong salamin ng paresan. Hawak ng kamay niya ang baril. Pero nag-aalangan siya. Kapag pumasok siya ng frontal, baka si Rico agad ang maging unang biktima. Nagmura si Benjo sa isip. Masyadong mabilis na buko ang bata. Kinuha niya ang maliit na handy-talkie na dala niya at pinindot ang buton para kay Cole. Reyes. Emergency. Halos patay na si Rico. Kailangan mong kumilos agad kung ayaw mong maging susunod na hiwa ng karne ang batang yan. Samantala, natanggap ni Colonel Amanda Reyes na nasa unmarked patrol car ang mensahe. Nanigas ang mukha niya. Location, likod ng Paresan Sari Rasa, masikip na eskinita. Hindi ako pwedeng pumasok mag-isa, mabilis na sagot ni Benjo. Agad na pinaandar ni Amanda ang makina. Pigilan mo sila hanggat kaya mo, papunta na ako. Huwag mong hayaang mamatay si Rico bago mabunyag ang lahat ng ito. Sa kusina sa likod, pinwersa ng lumuhod si Rico. Hinawakan ng dalawang lalaki ang balikat niya, habang inabot ng kalbo ang malaking itak na nakasabit sa dingding. Kumislap ang talim ng itak. Alam mo ba kung anong ginagawa namin sa mga daga? Tanong niya sa paos na boses. Tinatadad namin tapos pinapakuluan at inihahain sa mangkok. Ang kaibahan lang, walang kakain sa'yo. Magiging leksyon ka para sa iba. Naramdaman ni Rico na nanginginig ng malakas ang tuhod niya. Tumingin siya sa paligid naghahanap ng matatakasan. Pero sarado ang lahat ng daan. Pwede. Pwede akong maging kapakipakinabang, desperado niyang sabi. Pwede akong tumulong sa distribution. Pwede akong tumahimik. Tumawa ng malakas ang lalaking kalbo. Umaalingaw ang boses sa takot. Sa tingin mo maniniwala pa kami sa'yo pagkatapos mong pikturan lahat ng to? Itinaas niya ang itak ng mataas handa ng tumaga. Pero eksaktong sa oras na yun, may inihagis na bote ng alak mula sa pinto sa likod at nabasag ng malakas sa sahig. Tumalsik ang laman na nagkalat ng matapang na amoy ng alak. Lumingon ang lahat sa may pinto. Nakatayo si Benjo Salvacion na nakatutok ang baril. Malamig ang mukha, matalim ang tingin. Pakawalan niyo ang bata o ngayong gabi kayong lahat ang magiging ulam sa impyerno. Nagbago ang ihip ng hangin. Naglabas ng patalim ang ilang lalaki. May kumuha ng pamalo. Nanlaki ang mata ng kalbo. Salvacion. So ikaw pala ang nakikisawsaw. Narinig ko na ang pangalan mo. Dating matandang lobo. Na ngayon nagpapakabayani. Hindi na tinag si Benjo. Masyado ka nang matagal naglalaro sa maruming kusinang to, Ramon. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pakawalan mo si Rico tapos mag-usap tayo. Ang pangalang yun, Ramon, ay nagpagulat kay Rico. So ang lalaking kalbo na to ang kanang kamay ni Hartono at controller ng illegal distribution. Tumawa ng malakas si Ramon. Tumalbog ang boses sa buong kwarto. Salvacion, isa ka sa mga nagbulag-bulagan noon nung tinatayo namin ang network na to. At ngayon darating ka na nagkukunwaring malinis. Huli na, inihampas niya ang itak kay Rico. Reflex. Nagpaputok si Benjo. Bang! Tinamaan ng bala ang balikat ni Ramon dahilan para sumuray-suray ito. Nabitawan ang itak, nahulog ng kumalansing sa sahig. Pero nagkagulo agad. Sumugod ang mga tauhan ni Ramon habang nagpaputok ulit si Benjo, sinusubukang pigilan sila. Sinamantala ni Rico ang gulo para kunin ang maliit na kutsilyo sa mesa sa kusina. Nang nanginginig ang kamay, itinusok niya ito sa hita ng isa sa mga lalaking may hawak sa kanya. Sumigaw ang lalaki sa sakit, binitawan siya. Tumakbo si Rico ng pasuray-suray, tumutulo ang dugo sa sugat sa mukha dahil sa suntok kanina. Takbo sa pinto sa likod. Sigaw ni Benjo.
Muntik nang madapa si Rico pero patuloy siyang tumakas. Sa labas, biglang umwang ang sirena ng pulis. Huminto ang itim na kotseng walang official marking. Lumabas si Colonel Amanda na may dalang baril. Nakita niya si Rico na pasuray-suray na lumalapit na duguan ang damit. Agad siyang hinila ni Amanda sa likod ng kotse. Rico, ayos ka lang? Nakuha ko ang ebidensya. Hinihingal na inabot ni Rico ang cellphone. Huwag mong hayaang makuha nila ulit. Hinawakan ni Amanda ang cellphone ng mahigpit. Nakatitig ang mga mata sa direksyon ng paresan. Good. Ngayon oras na para gumanti. Sa loob ng kusina, lalong lumakas ang barilan. Ipinaputok ni Benjo ang huling bala niya tapos nagtago sa likod ng lumang ref. Tumutulo ang dugo sa gasgas sa braso niya. Si Ramon kahit sugatan sa balikat ay nakakatayo pa rin ng mabigat ang hininga. Pinulot niya ulit ang itak at tinitigan si Benjo ng puno ng galit. Papatayin kita ngayong gabi. Binalikan siya ng tingin ni Benjo. Nakaukit ang tipid ng ngiti. Kailangan mo munang lampasan si Amanda. Pagkasabi nun, winasak ng malakas ang pinto sa likod. Pumasok si Amanda na nakataas ang baril, kasunod ang dalawang tauhan na pinagkakatiwalaan niya. Pulis, ibaba niyo ang armas niyo, malakas niyang sigaw. Pero ngumisi lang si Ramon. Pulis, huwag kang magpatawa. Ang mga pulis sa lungsod na to ay sa amin. Sa tingin mo mahuli mo ako? Kahit ganun, halatang nagpapanik ang mga mata niya. Alam niyang nung gabing iyon, ang patibong na inilatag niya ay nagsisimula ng sumakal sa sarili niyang liig. Biglang nagbago ang kapaligiran sa kusina ng paresan sari-rasa at naging battlefield. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa amoy ng sabaw na umaasov pa rin mula sa malaking kaldero, basa ang sahig ng dugo at basag na salamin. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Ramon na duguan ang balikat. Hawak pa rin niya ang itak, ang tingin ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Pumasok si Colonel Amanda Reyes kasama ang dalawang tauhan, nakatutok ang baril. Bitawan mo ang armas, Ramon. Tapos na ang laro mo. Tumawa si Ramon ng paos. Mas parang tili ng taong nawawala ng pag-asa ang tawa niya. Tapos na? Akala mo madali? Sa tingin mo hahayaan ni Hartono na bumagsak na lang ang lahat ng to? Agad na bumigat ang hangin dahil sa pangalang yun. Rinig na rinig ni Rico na nakaupo pa rin ng mahina sa labas ng kwarto na puno ng sugat ang mukha. Sinubukan niyang tumayo para lumapit. Pero sumenya si Amanda na manahimik lang siya. Dahan-dahang lumabas si Benjo Salvacion na nagtatago sa likod ng lumang ref na nakatutok ang baril. Pwede kang magtago sa likod ng pangalan ni Hartono, pero ngayong gabi malalaman ng lahat na isa ka lang mumurahing berdugo. Suminghal si Ramon tapos dumura sa sahig. Wala kayong naiintindihan. Ang lasang yun. Lasang nakakaadik sa lahat. Kahit mga opisyal, pulis, negosyante, lahat sila suki namin. Hindi lang ako ang kalaban nyo, kundi ang buong lungsod. Biglang narinig ang mabibigat na yapak mula sa pinto sa harap ng paresan. Natahimik ang lahat. Mula sa makipot na pasilyo, lumitaw ang isang matandang lalaki na nakaitim na suit. Maamo ang mukha pero kagalang-galang. Puti na ang buhok, pero matalim ang tingin parang kutsilyo. Siya si Hartono, ang opisyal na may-ari ng paresan at utak sa likod ng lahat. Ang ingay naman ngayong gabi, kalmado niyang sabi. Kahit nakakatindig balahibo ang boses niya, tinitigan niya si Amanda, tapos si Benjo. Tapos si Ramon, ayoko ng gulo sa bahay ko. Tumayo ng tuwid si Amanda, tinutok ang baril. Hartono, sa ngalan ng batas, inaaresto ka sa salang serial murder, kidnapping, at organ trafficking. Hindi ka na makakatakas. Umiti lang si Hartono. Batas? Sa tingin mo gumagana ang batas sa lungsod na to? Alam din ng mga tauhan mo. Nabibili ang lahat. Sa loob ng ilang dekada kong nakatayo dito, walang naglakas loob na galawin ako. Humakbang si Benjo ng isa. Hanggang ngayong gabi. Sumabog ang tensyon nung sinubukan ni Ramon na nasukol na tagain si Amanda gamit ang itak niya. Tumalon si Amanda sa gilid at nagpaputok. Tumama ang bala sa tiyan ni Ramon. Natumba siya. Umaagos ang dugo pero nagawa pang magmura ng bibig niya. Traidor, anas niya bago na nahimik na nakadilat ang mata. Tinakpan ni Rico ang bibig gamit ang nanginginig na kamay.
Sa unang pagkakataon, nasaksihan niya ang kamatayan ng ganun kalapit. Hindi nagpakita ng emosyon si Hartono nung makitang namatay ang kanang kamay niya. Pumalakpak lang siya ng dahan-dahan tila nanunuya. Magaling, matapang ka rin pala, Amanda. Pero wag mong isiping panalo ka na dahil pinatay mo si Ramon. Kahit wala siya, iikot pa rin ang negosyong to. Pinigil ni Amanda ang galit niya. Hindi, nasa kamay na namin ang lahat. Ebidensya, saksi, pati tauhan mong sumuko na, ikaw mismo ang magsasara ng kwentong to. Bumuntong hininga si Hartono tapos dumukot sa bulsa ng coat niya. Isang maliit na baril ang kumislap sa kamay niya. Agad na nagtutukan ng baril ang lahat. Kung ganun, malamig na sabi ni Hartono. Hayaan mong ako ang magsara ng sarili kong kwento. Pero bago pa siya makapagpaputok, umalingaw na ang putok ng baril. Bang! Sumuray-suray si Hartono. Tumagos ang bala sa braso niya. Napaupo siya. Nabitawan ang baril. Lumapit si Amanda. Matigas ang mukha pero may natitira pang awa sa mata. Huwag kang umasang madali kang mamamatay. Kailangan mong makita mismo na nabubunyag ang lahat ng ginawa mo. Tumingala si Hartono kina Amanda at Benjo na may mapait na ngiti. Sa tingin niyo ba may pakialam ang mga tao sa labas? Kakain pa rin sila dito kahit alam nila ang sikreto. Mas matimbang ang sarap kaysa sa takot. Ilang minuto ang lumipas, papalapit na ang sirena ng mga opisyal na pulis. Dumating ang malaking puwersa na may dalang posas at stretcher. Inangat si Hartono, buhay pa kahit mahina. Tinakpan ng tela ang katawan ni Ramon, dinala bilang ebidensya. Nakatayo si Amanda ng tuwid sa harap ng paresan. Hinihingal pa. Tapos na. Pero umiling ng marahan si Benjo. Hindi, simula pa lang to, narinig mo naman ang sinabi niya. Mas malawak ang network na to kaysa sa paresan lang. Matagal siyang tinitigan ni Amanda sa katumango. Tama. Pero at least ngayong gabi napahinto natin ang main engine. Si Rico na nakaupo at nakasandal sa kotse na puno ng benda ang katawan ay nakatingin sa maulap na langit ng Maynila. Halo-halo ang nararamdaman niya, ginhawa at trauma. Alam niyang hindi na babalik sa dati ang buhay niya. Nung gabing iyon, opisyal nang ipinasara ang paresan Sari Rasa. Sa pilitang ibinaba ang singboard. Nagkumpulan ang mga tao sa labas, lito at nanginginig sa balitang ang paresan na mahal nila ay nagtatago pala ng nakakakilabot na sikreto sa loob ng ilang dekada. Sa likod ng police line, mahinang sinabi ni Amanda kay Benjo, binuksan na natin ang sugat ng lungsod na to, pero ewan ko kung gaano katagal bago gumaling. Nagsindi ng yosi si Benjo, umailan lang ang usok sa langit. At least alam na ng lahat ngayon at sapat na iyon para sa gabing ito. Tinitigan ulit ni Amanda si Hartono na isinasakay sa police mobile. Nasa isip pa rin niya ang tuso ng ngiti ng matanda at alam niyang hindi pa tapos ang giyera. Pero sa ngayon, medyo nakahinga na ng maluwag ang Maynila.